ang dahilan kung bakit po tayo na kay Kristo, ang dahilan kung bakit po tayo napupunta dito sa bahay panambahan, ay dahil naiintindihan natin kung ano yung nagawa ng ating Panginoon para sa atin. Hindi lamang po tayo pinapagaling sa ating karamdaman, hindi lamang po tayo binibigyan ng panggastos natin sa pang-araw-araw, hindi lang binibigyan tayo ng pagkain natin sa araw-araw, bagkus mas higit na binigyan tayo ng pagkakataon ng ating mahal na Panginoong Jesucristo na maging kamukha niya at maging mga anak ng Diyos na nasa langit, no? Dati mga kapatid, tayong lahat ay rebelde sa Kanya. Aminin ba natin o hindi, tayong lahat ay makasalanan, hindi po ba? Tayong lahat ay gumagawa ng hindi maganda at nararapat sa mata ng isang banal na Diyos. Ngunit dahil sa ating paniniwala at pagtitiwala, by the way, ang paniniwala at pagtitiwala kapag pinagsama, ang tawag dyan ay pananampalataya, no? Believe and trust. When combined, it's called faith, no? Itong pananampalataya natin sa nagawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa atin at sa mga gagawin pa niya sa mga susunod pang mga araw para sa atin ay ang ating kaloob na biyaya ng Diyos para sa ating kaligtasan. Kaya ngayong umaga na ito, kapatid, ang pag-aaralan natin kung ano ba yung nagawa ni Kristo para sa atin at kung bakit kailangan manatili tayo kay Kristo at kung bakit kailangan maglingkod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoon ay may pangalan. Ano yung pangalan ng ating Panginoon? Jesus Christ, no? Jesu Cristo. At ang pangalan niya, kapatid, ang ibig sabihin ay ang Diyos ay ang aking kaligtasan. Yan ang pangalan ng ating Panginoon. At ang pag-aaralan natin ngayong umaga na ito ay pinamagatan po natin si Kristo, ang ating Panginoon, ang tagapagtanggol. No? Ito po yung pag-aaral natin ngayong umaga na ito. Samahan niyo po ako ngayong umaga na ito. This is an exposition ng paniniwala sa pagsusulat ni Apostol Juan sa kanyang mga panunulat sa Biblia, kapatid. No? Si Juan, di ba, maraming apostol ang Panginoon, meron siyang 12 apostles. Si Juan, kapatid, or si John sa Ingles, ang pinakamalapit sa ating Panginoon. No? Siya yung mas marami siyang oras na nakasama niya ng personal ang ating Panginoon. Kaya mas marami siyang naisulat sa kanyang ebanghelyo tungkol sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. At ngayong umaga na ito, pag-aaralan natin ito, bibigyan po kayo ng pahapyaw sa 1 John chapter 5 verse 13 to 14. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 5 verse 13 to 14, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Makikita mo natin dito na si John, ang sinasabi niya, kapatid, na tayong lahat na sumasampalataya sa anak ng Diyos. Sino po kasi ito? Sino yung Panginoon natin na anak ng Diyos? Si Jesucristo. Lahat ng mga sumasampalataya sa anak ng Diyos, lahat ng mga nagtitiwala at naniniwala sa Kanya ay nabigyan na ng pagpapala o biyaya na nagmumula sa Diyos. Ano yung pagpapala na ito? Buhay na walang hanggan. Ito po yung dahilan kung bakit tayo narito sa bahay panambahan. Dahil natanggap na natin itong buhay na walang hanggan, itong buhay na ito, kahit mamatay tayo ngayong oras na ito, alam natin na pagdating ng panahon, gigising tayo at makakasama natin ang Panginoon. Kaya nga tawag dyan ay buhay na walang hanggan. Hindi po siya mag-uumpisa matapos na ikaw ay mamatay. Ang buhay na walang hanggan ay mag-uumpisa the moment, sa oras na ikaw ay maniwala, magtiwala, sumampalataya kay Jesucristo. Nanampalataya po ba tayo kay Jesucristo? Amen. Naniniwala po ba tayo sa kanyang kakayahan na ipagtanggol tayo? Amen. Ang tawag dyan, kapatid, ay pananampalataya. At ang pananampalataya na ito, kapatid, ay nagbubunga ng buhay na walang hanggan. No? Sa 14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya. Kaya tayo panatag, kaya wala tayong iniisip ng mga problema, kaya wala tayong tigatid, kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat
ang kanyang kakayahan na bigyan ng kaligtasan ng isang taong sasampalataya sa kanya ay 100% na mangyayari. Bakit? Meron tayong kapanatagan na kung tayo huminging anumang bagay na ayon sa kanyang kalooban, tayo'y papakinggan niya. Kung anuman ang hihingan nating bagay na ayon sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, lahat ng bagay ay ibibigay ng Diyos sa atin. Hindi ba kayo tataka kung bakit matapos tayo manalangin, bago tayo matapos sa panalangin, ano sinasabi natin? In Jesus' name. Bakit tayo nanalangin sa Ama sa pangalan ni Jesus? Sapagkat lahat ng hihingan natin sa Diyos na hiningi natin ayon sa pangalan, sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo, ito ay mangyayari sa buhay natin. At ano yung inaasam ng isang taong makasalanan na lumalapit sa isang banal na Diyos? Ano yung inaasam niya? Kaligtasan. Ano yung inaasam niya? Buhay na walang hanggan. Ano yung inaasam niya? Na hindi siya maparusahan sa kanyang mga kasalanan, siya malinis, siya mapatawaran, siya mabigyan ng buhay. At tanging si Jesucristo lamang, kapatid, ang makakapagbigay nito sa atin. Ito yung tigating, ito yung kapanatagan natin na wala tayong tigating na tayo lumapit sa ating Panginoong Jesucristo at siya'y makikinig sa atin. Ang totoong na kay Kristo, kapatid, ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ang taong totoong iniibig ng Diyos ay tumutupad ng kanyang mga salita. Totoo po ba tayong na kay Kristo? Amen. Naniniwala po ba kayo na kayo ay nasa loob ng kaharian ng ating Panginoon? Amen. Kung ganoon, kapatid, sabi ni John, sabi ni Juan, pinapaalalahanan niya tayo na kung totoong tayo ay na kay Kristo, kailangan may nangyayaring bunga sa buhay natin. Basahin natin sa 1 John chapter 2 verse 1 to 6. Mga munti kong anak, sabi ni Juan, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. No? Bakit sinasabi ni Juan na kailangan bilang mga sumasampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, kailangan huwag na tayo magkasala? Hindi po ibig sabihin nun na 100% hindi ka na magkasala. Alam natin ito, sapagkat ang tao sa kanyang natural na estado ay makasalanan. Hanggat tayo ay nasa laman, hanggat tayo ay nasa mundong ito, tayo ay patuloy na magkakasala. Pero ano yung pinagkaiba ng isang taong na kay Kristo at ang isang taong hindi kay Kristo? Ang mga na kay Kristo, kapag may kasalanan na nasa harapan nila, ano yung gagawin nila? Kakainin ba nila yung bawal? Gagawin ba nila yung bawal? Hindi. Ang gagawin nila? Lalabanan nila ito. Kaya tayo ay nasa consistent, constant reminder na tayo ay nasa giyera, kapatid. Ano yung giyera? Kapag mayroong naglalaban na dalawang partido. At tayo, bilang mga kasangga ng Diyos, ang kalaban natin ay ang kaaway. Ang kaalaban natin ay ang sanlibutan. Ang kalaban natin ay ang ating sariling laman. At kung nangunguna ang inyong sariling laman kaysa sa spiritual na pangangatawan, ano ibig sabihin nun? Ang nananalo ay ang kalaban. Kaya sabi ng Biblia, kapatid, sabi ni Juan, kailangan tayo mga na kay Kristo, kapag ang tukso ay nasa harapan, pilitin nating labanan ito at huwag kang magkasala. Yan ang pinagkaiba natin sa ibang mga tao, no? Ngunit, sabi ni Juan, no? Batid ni Juan na kahit tayo ay na kay Kristo, meron pa rin tayong kapasidad na magkasala. Ang sabi ni Juan dito, ngunit kung ang sino man ay magkasala, huwag kang mag-alala. Kung ikaw ay na kay Kristo at ikaw ay nagkasala, huwag kang mag-alala. Bakit? Sapagkat mayroon daw tayong tagapagtanggol sa harap ng isang Diyos na banal. Mayroon tayong tagapagtanggol sa harap ng Ama. Kung ikaw ay magkakasala, magagalit ang Ama, hindi ba? Pero mayroon tayong tagapagtanggol kung sakaling tayo man ay magkasala. Sino daw yung ating tagapagtanggol? Very good. Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating magiging tagapagtanggol pagdating ng panahon, sapagkat siya lamang
ang matuwid sa ating lahat. Siya lamang ang papakinggan sa ating lahat. Siya lamang ang bibigyan ng pansin ng Ama sa ating lahat. Kaya nga walang kaligtasan maliban na ikaw ay na kay Kristo Jesus, sapagkat siya lamang ang papakinggan. Siya lamang ang magtatanggol para sa iyo. Sa isang hukuman, kapatid, kapag mayroong isang huwes, mayroong isang hukom, at ikaw ay haharap sa hukom, ikaw ay makasalanan, anong sasabihin ng hukom sa iyo? Mapaparusahan ka. You are guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin, walang alinlangan, walang duda na ikaw ay nagkasala at ikaw ay karapat-dapat na parusahan. Pero pagdating man ng panahon na iyon, may magtatanggol sa atin. Ang sabi dito, ang magtatanggol sa atin ay ang ating mahal na Panginoong Jesucristo na siyang matuwid. Ang kanyang katuwiran ay ibibilang sa ating kapatid. Tayo na makasalanan, magiging matuwid tayo sa harapan ng Diyos dahil sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bakit ito mangyayari? In-explain diyan. Bakit? Sapagkat siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. At hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ibig sabihin nito, kapatid, ay hindi lamang tayo na narito. Kasi mayroong mga iglesia, kapatid, na nagsasabi na sila lamang ay maliligtas. No, kapatid, ang kaligtasan ay para sa buong sanlibutan. Ito ay nabuksan ng Diyos para sa lahat ng sangkatauhan. At ang kabayaran ng ating kasalanan ay ang dugo mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang buhay niya mismo ang ibinayad para sa atin. Bakit? Kasi sabi sa Biblia, upang mabayaran ang kasalanan, ano yung kapalit? Buhay. Kasi kailangan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Kung tayong lahat ay makasalanan, paano natin babayaran yung ating kasalanan? Kailangan mamatay tayo. Kaya nga namamatay pa rin tayo, di po ba kayo nagtataka? Akala ko ba may buhay na walang hanggan, brother yon? Bakit namamatay pa rin yung tao? Kasi andyan pa rin ang kasalanan. Pero the moment na mawala ang kasalanan, mapagtagumpayan natin ang kasalanan sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, mamamatay ang kamatayan, mawawala ang kamatayan, mapagtatagumpayan natin ang kamatayan, at kapag napagtagumpayan natin ang kamatayan, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ito yung pangako ng Panginoon para sa atin. At ang kanyang kabayaran para sa kasalanan ng tao ay hindi lamang para kay Sister Casey, kay Sister Nida, or kay Brother Noel. Ito ay para sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. Kapatid, makikita mo dyan sa liputan. Akala niyo po ba namatay si Kristo para sa lahat ng tao? Di ba, yung kapitbahay ko, hindi siya naniniwala kay Kristo, di pupunta siya sa langit kasi namatay si Kristo para sa Kanya. No, kapatid. Ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang benepisyo ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kabayaran para sa iyong kasalanan ay mapasa inyo lamang kung kayo ay na kay Kristo Jesus. Kung kayo ay sumasampalataya sa Kanya. At hindi ito para sa lahat, kundi para sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo Jesus. Kaya sa John chapter 3 verse 16, sabi dito, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, binigay niyang anak para sa atin. For whosoever believe in the Son, kung sino mga mananampalataya kay Kristo, sila yung hindi mapapahamak. Ano yung mangyayari sa mga hindi sasampalataya sa Kanya? Mapapahamak. No? And He's talking about the world there. At itong mga bagay nito, kapatid, ay ginawa ng Panginoon para sa atin. Sa 3. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Ito pa yung sinasabi ko sa inyo. Na kung totoong tayo ay na kay Kristo, kung totoong sumasampalataya po kayo sa ating Panginoon, kailangan kilala nyo kung sino yung sinasampalatayanan ninyo. Kilala nyo ba si Kristo? Binibigyan nyo ba ng oras na kilalanin siya? Nagbabasa po kayo ng Biblia? Gusto nyo ko bang malaman kung ano ba yung nagawa niya para sa inyo? Kung ano ba yung gagawin pa niya para sa inyo? Kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa lahat ng mga taong hindi karapat-dapat ng Kanyang pagmamahal at kahabag-habag na biyaya? Wala, kapatid. Kaya binibigyan dapat natin ito ng pansin. Dapat meron tayong pagnanasa
at pagnanais na kilalanin natin si Kristo, ang ating Panginoon, na siyang gumawa ng lahat para sa atin. No? Kung wala tayong pagnanasa at pagnanais na kilalanin ng ating Panginoon, ang ibig sabihin nun, hindi tayo kilala ng Panginoon. Sapagkat kailangan kilalanin ka muna ng Panginoon upang ikaw ay kanyang tawagin, at kapag ikaw ay tumawag, ikaw ay lalapit, kilalanin mo siya, at ganun din kapatid, ikaw ay susunod sa kanyang mga utos. Sumusunod po ba tayo sa utos ng Panginoon? Ibig sabihin, meron tayong pagnanais o pagnanasa na kilalanin natin ang Panginoon. Ang tawag dyan kapatid sa theology is Christology, or the study of Christ. No? Kailangan binibigyan natin ng oras na kinikilala natin yung Panginoon. Yung ating Panginoon, yung pangalan niya, ano ibig sabihin ng pangalan niya, ano yung ginawa niya, bakit meron kang katwiran, ano yung gagawin pa niya para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong mga bagay na ito, kapatid, ay kailangan binibigyan natin ng importansya upang tayo ay magkaroon ng abilidad at kapasidad na sumunod at tumupad ng kanyang mga utos. Hindi ba ang mga salita ng Diyos ang siya magbibigay sa atin ng karunungan? Bakit? Kasi, ang sabi ni Juan, kailangan walang mga hipokrito sa kaharian ni Kristo. Sino po ba yung mga sinasabi nila mga hipokrito? Yung mga ito, kapatid. Ang mga nagsasabing, kilala ko si Kristo. Ang mga nagsasabing, ako'y nabautismohan kay Kristo. Ang mga nagsasabing, si Kristo ay tinanggap ko bilang Panginoon ng aking buhay. Ang mga nagsasabing, si Kristo na ang Panginoon ng Diyos ng aking buhay. Ngunit, hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinungaling. Ito'y nakakatakot. Sinasabi mo na kilala mo si Kristo, pero walang bunga sa buhay mo. Sinasabi mo ng Panginoong Jesucristo ay ang iyong Diyos, pero hindi nangyayari ang mga gusto at kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, ang sinasabi mong si Kristo ay iyong Panginoon ay galing lamang sa iyong mga labi at wala sa iyong puso. Sinasabi mo lamang na ikaw ay na kay Kristo para lamang sabihin mo kay pastor upang si pastor ay mapanatag sa iyo. No? Huwag po sana tayong ganun. Kung tayo ay na kay Kristo, totohanin natin. Bigyan natin ng pansin. Bigyan natin ng bigat sa ating buhay. Bigyan natin ng oras, ng importansya ng ating mga ari-arian. Kaya tayo nagbibigay, di ba? Para sa gawain ng Panginoon. Kaya natin binibigay yung ating mga ari-arian para sa gawain ng Panginoon. Kasi binibigyan natin ng importansya ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa mga taong sinasabing kilala niya si Kristo, sa mga taong sinasabi nilang kilala nila ang Panginoon, ngunit hindi sumusunod sa mga utos ni Kristo, ay mga sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanila. Ano yung sinasabi ni John dito? Kayo ay wala kay Kristo. Nawa, wala po natatamaan dito ngayong oras na ito. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magbato ng tinapay. Tandaan, lahat ng mga na kay Kristo ay mayroong bunga sa kanilang buhay. Bakit? Kasi pinagtatanggol tayo ng Panginoon. Kapag tayo ay nagkakasala, pinagtatanggol tayo ng Panginoon. Tapos, pagtataksilan mo ang Panginoon, sasabihin mo siya yung Panginoon, pero hindi mo siya sinusunod. Kaya ang sabi ni Juan, tayo ay mga sinungaling kung hindi tayo sumusunod sa Panginoon. No? 5. Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, ngunit sino man na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo, tunay, ito yung maganda, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Ang pinaka-nilalais nating lahat ay ibigin tayo ng Diyos. Bakit? Kasi, ano ba tayo dati nung hindi pa natin kilala si Kristo? Tayo ay kinapupuotan ng Diyos. Nagagalit ang Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat tayo ay likas na mga makasalanan, mga pasaway, mga rebelde sa kanyang harapan.
Ngunit dahil sa mga nagawa ni Kristo para sa atin, tayo ay totoong sumasampalataya sa Kanya, tayo ay totoong sumusunod sa Kanya. Ibig sabihin, tunay na nangyari sa iyong buhay, tunay na ikaw ay iniibig ng Diyos. Tunay na ikaw ay nasa poder, nasa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay naging ganap. It was perfected, naging kompleto sa inyong lahat na sumusunod kay Kristo. Ito yung pinakamagandang nalalaman natin sa ating buhay, na tayo ay iniibig ng Diyos, hindi ba? Ngayon, balik tayo sa John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Sino yung world doon? Ang buong sanlibutan ba? No. Ang world doon, kapatid, ay yung mga taong sa buong sanlibutan na sila'y sumasampalataya at naniniwala, nagtitiwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay naging ganap sa inyong lahat. At ito ay nangyari sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At sa pamamagitan nito, sabi ni Juan, nalalaman natin tayong lahat ay na kay Kristo Jesus. Tayong lahat ay totoong na kay Kristo Jesus kung totoo tayong sumusunod sa Kanya. Kaya busisiin mo ang iyong sarili. Bago ka matulog, isipin mo muna, ako ba ngayong araw na ito, naluwalhati ko ba ang aking Panginoon? Nabigyan ko ba ng oras ng Kanyang mga salita? Naging mabait ba ako sa aking mga kapwa-tao? Umibig ba ako sa aking mga kaaway? Sapagkat yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na kailangan yun din yung ginagawa natin sa buhay natin. Pero hindi eh. Minsan, magtataka ka, mga Kristiyano, pero parang sarap na sarap silang makita na may namamatay. Bagay sa kanya, mamatay na siya. Mamatay yung mga yan. Mamatay lahat ng mga kriminal sa mundong ito. Pero ang sabi ng Biblia, kapatid, hindi yon ang pananaw ng isang Kristiyano. Ano yung pananaw ng isang Kristiyano? Hayaan mo na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para sa kanila. At ikaw, ano gagawin mo? Mahalin mo ang iyong kapwa, lest mahalin mo ang iyong kaaway. Paano mamahalin ang kaaway mo kung puro hate, kapatid? O yung karumaldumal na pag-iisip ang ibinibigay mo sa iyong kapwa. Kaya itong mga bagay na ito, nalalaman natin sa ating pag-iisip, sa ating pamumuhay, sa ating mga ginagawa, sa ating mga araw-araw na gawain, kung totoo ba tayong na kay Kristo. Hindi lamang sa linggo, kapatid. No? O tiyatawag natin mga Sunday Christians. No? Kristiyano lang sila pag linggo. Pero pag umaga, pag Monday hanggang Sabado, hindi sila Kristiyano. Linggo lang sila Kristiyano. Huwag po sana tayong ganon. 6, kapatid. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya, ang nagsasabing sila ay na kay Kristo, nararapat ding lumakad gaya ng paglakad ng ating Panginoon. No? Kung ano yung ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ko, mahalaga na kailangan kinikilala natin ang ating Panginoon. Mahalaga na kailangan binibigyan natin ng importansya ng oras na kilalanin natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat kapag kilala natin ang ating Panginoon, doon natin nagagaya yung mga ginawa niya. No? Doon natin nabibigyan ng oras ng importansya kasi kilala natin siya. Alam natin kung ano yung gusto niya at kung ano yung ayaw niya. Diba? Kapag nililigawan mo kung lalaki ka, nililigawan mo yung babae, hindi ka naman maliligaw na kailangan, hindi mo muna alamin kung ano yung gusto ng babae. Hindi yung bara-bara lang. Binibigyan mo ng oras, binibigyan mo ng atensyon, di ba? Ganon din, kapatid, kung tayo ay lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo, kailangan binibigyan natin ng oras, binibigyan natin ng atensyon. Bakit? Sapagkat lahat ng mga taong na kay Kristo Jesus, bakit ko po ito binibigyan ng punto? Kasi lahat po tayo na narito, na totoong na kay Kristo Jesus, ay mayroong seguridad sa ating kaligtasan. Kay Kristo may seguridad dahil siya ang ating tagapagtanggol. No? Pero tandaan, yung mga nagsasabi na sumasampalataya sila kay Kristo, ngunit hindi na sila nagpatuloy at naging lugmok pa rin sa kanilang mga kasalanan, ay hindi sa Kanya.
Again, ulitin ko po yun. Ang mga nagsasabing sila ay na kay Kristo, ngunit hindi na nagpatuloy at naging lugmok pa rin sa kasalanan, ay hindi totoong sa Kanya. Kaya nakakatakot, hindi ba? Kasi akala mo ikaw ay na kay Kristo. Akala mo ligtas ka na. Pero nagpatuloy ka pa rin sa kasalanan. May mali. May mali. Ibig sabihin, pinapabayaan ka ng Diyos. Ibig sabihin, pinapabayaan ka ng Diyos na gumawa ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa Kanyang harapan. Ibig sabihin, hindi ka kay Kristo. Ito yung nakakatakot. Kaya sabi ni John sa 1 John chapter 2, verse 18 to 21, mga anak, huling oras na. Nasa huling oras na tayo. Gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, ang sisira sa ating Panginoon Kristo, darating siya. Kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming mga Antikristo, kaya nalalaman natin huli na ang oras. Ano yung sinasabi ni Juan? Mayroon pong mga sinatawag nilang mga Antikristo. Yung mga nagsasabing sila ay kay Kristo, pero hindi siya sinusunod. Yung mga kambing na nagpapanggap na mga tupa. Yung mga lobo na nagpapanggap na mga tupa. Ito yung sinasabi ni Juan. Ang tawag sa kanila, kapatid, ay mga Antikristo. Kapag sinabing anti, ano sabihin ito? Ikaw ay laban kay Kristo. Ayaw mo sa Kanya. Kilala mo siya, kilala mo ni Panginoon, alam mo na kung anong nagawa ng Panginoon, pero ayaw mo pa rin sa Kanya. Ang tawag dyan, kapatid, ay Antikristo. At marami sa kanila ngayon, kapatid. Marahil hindi natin alam. Kahit sa ating iglesia, ay mayroon din ganyan, hindi lang natin nalalaman. Kaya nga sabi ni Juan, nalalaman natin na malapit na dumating ang ating Panginoon Kristo sapagkat araw-araw dumadami din yung kanyang mga kaaway, yung mga Antikristo. Ano yung nangyayari? Paano mo malalaman na sila yung mga Antikristo? Ito. Yung mga Antikristo ay yung mga taong ito. Sila'y lumabas sa atin. Ibig sabihin, sila ay nasa iglesia na, tinanggap na nila si Kristo, nabautismuhan na sila kay Kristo, sinabi na nila na si Kristo ang kanilang Panginoon, at Diyos at Hari ng kanilang buhay. Ngunit, hindi sila nagpatuloy. Sila ay lumabas mula sa atin. Sinabi nila na kilala nila si Kristo, pero lumabas sila sa atin. Ano ibig sabihin nun? Sila'y hindi talaga kabilang sa atin. Ito yung sinasabi ni Juan. Sapagkat kung sila'y kabilang sa atin, ano yung dapat ginawa nila? Kaysa sa lumabas, dapat sila ay nagpatuloy na kasama natin. Ang mga tao nito, ito yung nakakatakot, kapatid. Akala mo, yung katabi mo, napakaganda ng kanyang suot, napakasigasig niya, maningas na naglilingkod sa Diyos. Pero pagdating ng pagsubok, hindi na siya nagpatuloy. Umalis na lang bigla, kapatid. At hindi na siya natagpuan pa. Ito yung mga nakatakot, di ba? Ang tawag sa kanila, kapatid, ay mga Antikristo. Nakatakot. Ako ayaw kong tawagin na ako ay isang Antikristo. Kasi kung tayo ay na kay Kristo, dapat tayo ay nagpapatuloy. Ngunit sa paglabas nila, itong mga tao na ito na nabautismohan kay Kristo, tinanggap si Kristo, nagpa-altar calling, umiyak pa sa altar calling. Ngunit lumabas sila, ay ginawa nilang maliwanag sa ating harapan na hindi sila kabilang sa atin. Na hindi sila totoong kay Kristo. At nakakalungkot na malaman yung mga bagay na yun. Araw-araw, kapatid, minsan naiisip ko, yung mga kapatid natin na isang araw, makikita ko siya, galak na galak siya kay Kristo. After nun, makikita ko siya, mga ilang araw, nakalimutan na niya si Kristo. Nalulungkot ako, kapatid, kasi every time na nakikita ko yung may mga taong galak na galak sa Panginoon, ang aking puso ay natutuwa, nagagalak din para sa Kanya. At para sa mga kaligtasan nila, kapatid. Ngunit minsan, ako rin naman ay nalalambot, nangihina. Sa tuwing may nakikita akong mga tao na maningas kay Kristo, pero lumalabas mula sa Kanya. May kilala po kayong gano'n, hindi ba? Aliminin man natin o hindi. Nagpunta dito, nag-altar calling, nanalangin ng sinner's prayer, nag-repent sa ating Panginoon, humingi ng tawad sa ating Panginoon, nagpabautismo sa ating Panginoong Jesucristo, animoy parang nagbago na, pero hindi na
Nakakatakot. Kaya nga si pastor, kapatid, walang sawa siyang nagpa-follow up sa kanila. No? Ganyan din ako, kapatid. Walang sawa ako nagpa-follow up sa kanila. Kasi nais ko na kanilang malaman sa kanilang buhay na si Kristo ang ating tagapagtanggol, at kung si Kristo ang iyong tagapagtanggol at hindi mo ginagawa yung kanyang kalooban, ibig sabihin, pinagtataksilan mo ang Panginoon. Ayoko naman mangyari pagdating na panahon na pinagtataksilan mo ang Panginoon. No? Na sana hindi ito nangyayari sa ating buhay. Masakit. Diba? Kasi lahat tayo nanggaling dyan. Kahit ako, kapatid, bata pa lang po ako, nasa iglesia na ako ng Panginoon, kasama ko po yung aking tatay. Pero nung ako ay nag-college nagsimula na akong mag-college, ako ay lumabas kay Kristo. Kaya makikita ko sa aking sarili, kapag tinatanaw ko muli yung mga panahon na iyon, alam ko sa aking sarili na hindi talaga ako na kay Kristo noong mga oras na iyon. Sapagkat kung ako ay na kay Kristo sa mga oras na iyon, hindi sana ako lumabas mula sa Kanya. Pero salamat sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Anong ginawa niya? Binigyan niya ako ng karamdaman. Brother yun, binigyan ka na ng karamdaman ng Panginoon, muntik ka nang namatay, nagpasalamat ka pa sa Kanya? Yes. Bakit? Kasi kung hindi ako, sabi nga ni Sister Kissy, kung hindi ako binasag ng Panginoon, kung hindi ako binigyan ng karamdaman ng Panginoon, hindi ako matututong lumapit sa Kanya. Amen. Sa oras na wala tayong pag-asa, sa oras na wala na tayong makakapitan, sino yung nilalapitan natin? Ang Panginoon. Sapagkat alam natin, siya ay may kakayahan. At pinagtatanggol tayo, bagamat tayong lahat ay makasalanan, hindi karapat-dapat sa harapan ng isang banal na Diyos, pinagtanggol pa rin tayo ng Panginoon. Ano pa, kung ano man yung hihingin mo sa Kanyang pangalan, bakit ba hindi niya ibibigay kung ito'y ayon sa Kanyang kalooban? Kaya sabi ni Pablo rito, ni Juan dito, tayong lahat ng mga na kay Kristo ay kailangan nagpapatuloy. Ngunit kayo'y pinahiran ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin tayo lahat ay mga banal, mga saints, kapatid. Actually, noong November 1, ang tawag sa November 1 sa Ingles, All Saints Day. No? Ito yung kapistahan ng pananampalatayang Katoliko na inaalala lahat ng mga nangamatay para kay Kristo. No? Tawag sa kanila yung mga banal o yung mga saints. No? At ganoon din tayo, kapatid, tayo lahat ng mga na kay Kristo, tayo ay pinapaging banal ng Diyos upang tayo ay maging banal sa Kanyang harapan. We are called to be saints, kapatid. No? Itong mga bagay nito ay nalalaman natin sapagkat ang Diyos ay nangako sa bawat isa sa atin. 21, sabi dito ni Juan, sinusulatan ko kayo, hindi dahil hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, sapagkat tayong lahat alam na natin yung katotohanan. Alam natin na si Kristo lamang ang ating kaligtasan. Kundi dahil nalalaman ninyo iyon at nalalaman ninyo na walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Ano yung sinasabi dito ni Juan? Na tayong lahat, kung naniniwala ka kay Kristo, kung sumasampalataya ka kay Kristo, alam mo kung anong katotohanan na nagagaling kay Kristo, ibig sabihin, panatag tayong lahat na ang ating Panginoon sa Kanyang mga pangako, hindi tayo iiwan, ni pababayaan man, ay mangyayari sa bawat isa sa atin. Walang kasinungalingan doon, kapatid. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon na hindi ka iiwan, di pababayaan man, gagawin niya yun. Ang lahat ng totoong na kay Kristo ay may bunga. John chapter 15 verse 5-6, ako ang puno ng ubas, kayo ang sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, siyang nagbubunga ng marami. Yung mga totoong na kay Kristo, those who are in Christ. Yeah? So makikita niyo sa Bible, kapatid, ang tawag sa ating mga Kristiyano ay mga those who are in Christ, sa mga na kay Kristo, sa loob ng kaharian ni Kristo. We are in Christ, and Christ is in us. No? Makikita niyo dyan, kapatid, kay si Kristo sinabi niya, the Father is in me, and I am in the Father. No? Ibig sabihin, kung ano yung kalooban ni Kristo na nangyari sa buhay natin, kailangan yun yung nangyayari sa buhay natin sapagkat tayo ay na kay Kristo. At kung tayo ay na kay Kristo, tayo ay nasa loob ni Kristo, dapat kung ano yung bunga na nagmumula kay Kristo, yun din dapat yung bunga sa buhay natin. Kung hindi tayo nagbubunga, wala tayo kay Kristo. Ganun lamang kasimple yun, kapatid. If you are in Christ,
there must be fruit. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, siya'y nagbubunga ng marami. Those who are in Christ and we are in Him, and He is in us, ay magbubunga. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala tayong magagawa. Kasi kung hiwalay ka nga naman kay Kristo, walang bunga na nanggagaling kay Kristo na lalabas sa iyo. Ikaw ay hiwalay sa Kanya. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, siya'y ano mangyayari sa kanila? Itatapon katulad ng mga sanga na natutuyo at sila'y susunugin, kapatid. Nakakatakot, hindi ba? Ano yung ginagawa na? Sino may puno ng mangga rito? Ano yung nangyari sa mga sangan na tuyo tapos nahulog na sa lupa? Susunugin natin. Diba? Pero yung mga sangang nakadikit pa rin sa puno ay namumuha. Ganyan din, kapatid, na tayo lahat na kay Kristo, tayo kailangan ay namumunga. Makakaasa ka kung totoong na kay Kristo ka, kung meron kang walang hanggang seguridad na nagmumula sa Kanya. Makakaasa tayo kay Kristo sapagkat meron tayong seguridad sa Kanya. Basahin ko ito mabilis, kapatid. John chapter 6, verse 35-37. Sinasabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya," ano naman yung word na yun, faith, "sa amin ay hindi kailanman mauuhaw." Ano yung aspeto ng isang pamumuhay ng tao? Mabubuhay bang tao pag walang pagkain? Mabubuhay bang tao pag walang inumin? But tingnan mo, mabubuhay daw tayo kay Kristo sapagkat siya na ang pagkain natin, siya ang tinapay ng buhay, at siya rin naman yung inumin natin. Siya ang ating water, siya ang ating cleansing, kapatid. At yung mga bagay na ito ay nilalaman natin sa ating buhay sapagkat siya ang lahat sa atin. Di ba may kantang ganyan? Ikaw ang lahat sa akin. Ganyan din, kapatid. Ang ating Panginoon ay ang lahat sa atin. Hindi na tayo mauuhaw, hindi na tayo magugutom. Subalit sinasabi ko sa inyo na nakita ninyo ako. Subalit hindi kayo sumampalataya. Mayroon pa rin mga taong ganyan na kahit alam nilang totoo si Kristo, kahit alam nilang totoo ang ginawa ng Panginoon para sa kanila, hindi pa rin sila sumasampalataya sa Kanya. Di ba? Ilang beses nyo na bang niyaya yung kaibigan ninyo, kapitbahay ninyo, na wala naman ginagawa araw-araw kundi manood ng let's say PBB or what, no? Ayaw pa rin niya lumapit kay Kristo, no? Tandaan, ito yung sasabi ni Kristo, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin kailanman ay hindi ko itataboy. May kita mo yung word na dyan. Ibinigay ang taong makasalanan kay Kristo. Ang Ama, ibinigay ka kay Kristo. At ikaw na mga na kay Kristo, tayong lahat na na kay Kristo, kailanman hindi na tayo itataboy. Kung totoo kang na kay Kristo, hindi ka na itataboy ng Panginoon. Kaya nga kung lumabas ka mula kay Kristo, ibig sabihin hindi ka talaga kabilang sa Kanya. Kasi kung ikaw ay kabilang kay Kristo, hindi ka niya itataboy. Ito yung sinasabi ni John, no? Ako ang mabuting pastol, ang sabi ng ating Panginoon. Kilala ko ang sariling akin at kilala ako ng sariling akin. Kilala niya tayo at kilala natin siya. Kung hindi mo kilala ang Panginoon, hindi niya tayo kilala. Yun yung nakakatakot doon. Kaya kailangan, kinikilala natin ang Panginoon. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng pagkakilala ko sa Ama. Kung ang ating Panginoon sa Kristo bilang anak, kilala niya ang Ama. At siya, kilala niya ang anak. Tayo din naman na mga na kay Kristo, kilala natin si Kristo. At kilala tayo ni Kristo. It comes both ways, kapatid. Sino yung favored kasi sa langit? Sino yung magtatanggol sa atin kasi nalulugod ang Diyos sa Kanya? Ang ating Panginoon. Ang anak. Kung hindi tayo pagtatanggol ng anak, walang mangyayari sa atin. Sorry. Kaya nga sabi ni Kristo, gaya ng pagkakilala ko sa aking Ama at ng pagkakilala ko sa Ama at ibinibigay ko ang aking buhay
para sa mga tupa. Kaya nga kanina mababasa mo, binayaran ng Panginoon ang kasalanan natin ng kanyang buhay, kaya tayo may buhay na walang hanggan. Ano yung kailangan bunga ng isang Kristiyano? Ano yung kailangan nangyayari sa buhay ninyo? Ito, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking kilala. At anong nangyayari? Sila'y sumusunod sa akin. Kaya kanina sabi ni John, lahat ng mga nagsasabing ako'y na kay Kristo pero hindi sumusunod sa Kanya ay hindi totoong mga na kay Kristo. Sila'y mga sinungaling. Ito yung sinasabi ni Juan. At ano yung mangyayari sa mga totoong na kay Kristo? Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. Di ba napakaganda? Hindi ka na ngayon tataboy ng Panginoon, bibigyan ka pa niya ng buhay na walang hanggan. Bakit? Siya ang tinapay ng buhay. Siya ang tubig natin. Hindi na tayo mauuhaw, hindi na tayo magugutom. At kapag mayroon kang unlimited supply ng pagkain, unlimited supply ng tubig, hindi ka na mamamatay. Kaya ang Panginoong Jesucristo ay ang tinapay ng buhay, kapatid. Kapag nag-Holy Supper tayo, ano yung tinataas natin? Ang kanyang katawan bilang tinapay ng buhay. Sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sila'y binibigyan ko ng buhay na walang hanggan. At ito'y kailanmay. Ano ibig sabihin ng kailanman? Forever. Eternity. Walang hanggan. Hindi siya for 10 years, 20 years, 50 years, tapos bibitawan ka na ng Panginoon. After 10 years, bibitawan ka na ng Panginoon kasi nangawit na siya. No, kapatid. Ang sabi dito, kailanmay hindi na sila mapapahamak, hindi na sila maaagaw pa sa linuman sa kanyang kamay. Hindi ka na bibitawan ng Panginoon. Diba? Kung hawak-hawak ka ng Panginoon ngayong oras na ito, at bigla na lang siya nangawit, binitawan ka, ibig sabihin, sinungaling siya. Ibig sabihin, hindi totoo ang kanya sinasabi. Ngunit ang Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Ang Panginoon ay katotohanan. Kaya kapag hawak ka ng Panginoon, wala kahit nino man ang makakaagaw pa mula sa Kanya at sa Kanya mga makapangyarihang mga kamay. Hindi ka na maaagaw pa. Nino man, kapatid, kahit ang diablo pa. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Amang, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ay higit na dakila kaysa sa lahat. Ano ibig sabihin nito? Sapagkat sila ay nabigyan ng pabor, sila ay nabigyan ng biyaya. Special sila, kapatid. Kung baga bara mo kay bibingka, wali makauso ni bibingangin at tinakang ebon buro, machis ka pa. Marang ka pang mumot kang bago. Ganyan kaya special sa harapan ng Ama na nasa langit kung ikaw ay na kay Kristo, sapagkat ikaw ay dakila sa lahat, sapagkat ikaw ay pinili bagamat hindi ka karapat-dapat. Amen. At ikang kapitbahay, mas mayaman niya kaya ka, mas ating niyang pinag-aralan kaya ka, mas ating niya biyen, alayang sakit. Pero alayo kang Kristo. Pero ikaw magkasakit ka, pero atyo kang Kristo. Matula ka, magalak ka, masaya ka, at iyong kapayapan. Why? Kasi alam mo, lahat ng mga totoong na kay Kristo, tayong lahat ay mas dakila kaysa sa lahat ng mga tao sapagkat tayo ay pinili ng Diyos dahil tayo ay iniibig ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Itong mga nangyayari na ito, kapatid, ay nangyayari din sa ating lahat. At walang makakaangon ng mga ito mula sa kamay ng Ama na nasa langit. Pagtatanggol ka na ni Kristo, hindi ka pa maaagaw ng kaaway. Saan ka ba adapin? Kaya sabi namin kay Radyo, Kenny na ka. Dito na. Kay Kristo, kapatid, walang sayang. Kay Kristo, walang itatapon. Lahat ng mga totoong na kay Kristo, sila'y nagbubunga at sila'y magkakaroon ng bunga sa kanilang buhay, sila'y magkakaroon ng kapayapaan at sila'y magkakaroon ng kaligtasan. Kilala natin siya at sumusunod tayo sa Kanya dahil siya ang ating tagapagtanggol. Siya ang ating dakilang pastol, siya ang ating tagapagtanggol, may seguridad sa Kanya, may seguridad sa lahat ng mga na kay Kristo. So, no ka rin na ka. Kaya na ka, sabi nga ng Biblia, kay Kristo, tayo ay sumampalataya. Ikaw ba ay totoong na kay Kristo? Busisiin mo yung sarili. Malalaman natin kung tayo ay na kay Kristo sa pamamagitan ng ating bunga.
No? Mabilis lang to. Sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, may buhay na walang hanggan. At yung mga na kay Kristo ay may bunga. Busisiin ang ating mga sarili. Kung walang bunga sa inyong buhay, matakot. Manginig sa takot. Magsisi sa Panginoon at manumbalik sa Kanya. Anong gagawin natin ngayon? Ngayong nalaman natin na tayo pala pinagtatanggol ng Panginoon, na tayo may seguridad sa ating Panginoon, na tayong lahat ay mga na kay Kristo at may bunga sa ating buhay, anong gagawin natin? Magpatuloy tayong manampalataya kay Kristo, na siya ay may kakayahang magtanggol sa atin at magligtas sa atin. Ang buhay na walang hanggan ay nasa inyo na, kapatid. Purihin, sambahin, luwalhatiin ang Panginoon. Ama, maraming salamat sa iyong mga banal na salita. Dahil sa aming mahal na Panginoong Jesucristo, dahil sa kanyang mga nagawa, dahil sa kanyang buhay, dahil sa kanyang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, lahat ng mga bagay na aming hinihingi sa ngalan ng aming Panginoon ay naibibigay sa amin. Ano ito, mahal na Panginoon? Ang kaligtasan na aming inaasa. Ang aming kaluluwa ay pupunta sa impyerno. Ngunit dahil sa iyong kahabag-habag, mabiyayang puso, pagmamahal sa amin, bagamat hindi kami karapat-dapat, kami iyong binigyan ng kaligtasan. Dahil dito, purihin, sabayin, walatiin ang iyong pangalan ngayong umaga na ito. Lahat na ito ay aming idinudulog sa iyo, sa ngalan ni Jesus.